Isang magandang umaga po sa buong Kapuluan, March 3, 2024. Muli po akong naririto sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. At muli po akong maglalahad ng pawang makatotohanan at kasaysayan sa buhay ng isang tao. At kung sakali man na kayo ay nakikinig, sana'y maunawaan at isipin ninyo ang dating ng hiwaga at balita ng ating mahal na Panginoon. At ngayon ko rin po masasabi sa inyo, sa buhay ng isang tao, sa atin po na binigyan ng buhay at lingap ng Panginoon, walang sino man na makahahatol sa isang taong nilalang. Kaya ang aking pong pauna ay hindi niyo po makakalimutan. At ang aral na ibibigay po sa atin ng ating mahal na Panginoon, itanim ninyo sa inyong isipan. At lalo-lalo naman po sa mga karamdaman na dumadating sa ating pagkatao na pagkasalukuyan, lumalaganap na. Ako po si Mother pa rin ng Bulacan, lubha pong tumatayo na hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano ang pagtatanggol na ginagawa ko sa aking tungkulin. Ganon din po naman sa mamamayang Pilipino at sandaigdigan. Una po ang Panginoon ang siya nating dapat tugay-gayan, hilingan ng lahat ng bagay. Huwag po tayong magsasawa. Ito po ang masasabi ko sa inyong bigay salita na una sa lahat, ang tiwala natin sa Panginoon, ang maghahari sa ating isipan. Wala nang iba pa. Ang lakas po natin kukunin nasa paniniwala natin sa Panginoon. Kaya po sa araw at oras na ito, March 3, Mother pa rin po ng Bulacan ay hindi nagsasawang magpaliwanag ng mga bagay na ibinibigay at inaakda ng Diyos sa aking pong tungkulin at naging gusar ko sa ibabaw ng mundo. Ang aking pong paglingap na pagmamahal para masabi sa inyo ang ganitong kasaysayan. At kung sakaling lagi naman po ako nagpapaalala sa inyo, huwag niyong iwawaglit sa inyong isipan na ito pong aking sasabihin hindi makakasama. Ang aking pong lubos na pagmamahal na pananawagan sa mga may mga karamdaman, lalong-lalo na po sa bato. Nananawagan po ako sa inyong lahat. Kung sakali man po na meron tumataas ang inyong creatinine, heto po ang bigay sa akin, paalala, paramdam ng Diyos. Langis, coconut oil. Iinom po kayo ng 6 kung kaya nyo at malalaki katawan. Pwede po ang 5. Pwede po ang 7. Pwede po ang 4. Depende po sa kakayanan na isang taong lulunok. Pero ako na po ang magsasabing, hindi po makakasama. Kaya binabati ko kayong lahat at ipinakikita ko po sa Facebook at YouTube ang langis ng Diyog. Huwag kayong magpapawala sa bawat bahay. Una po sa lahat, kapag po kayo kinakabagan, langis po ng Diyog, uminom kayo ng 3. Kapag po kayo nalipasan ng gutom, uminom po kayo ng 3 kutsara para po hindi magasgas ang loob ng inyong tiyan na hindi po tumalamang. Kasi po, pag nalipasan kayo ng gutom ng 3 araw, pag po pinaabot nyo ng 4 na araw yan at hindi po nakasimsim ng gamot, delikado na po. Makukutkot na po yan, kakarating na po sa bamban. Kaya hindi po masama. Kayo may nararamdaman, pumunta kayo sa doktor. At kung wala naman kayong pera, alalahanin nyo si Mother pa rin na merong hiwaga tungkol sa langis. Makabubuti po ito. Kasi kapag kayo po uminom ng langis, yung pong mga linab sa loob ng tiyan ninyo, yung mga bakterya, mga dumi, yung mga sa abdo, yung mga sa atay, yung mga sa ihi na palalabas po ito. Kaya ako po hindi nagsasawang magpaliwanag ng langis sa araw-araw. Alam ko po naman na hindi ko pinanghihinayangan ang aking pagsasakripisyo. Kasi po natutuwa po ako na kahit na kayo nasa dulong mundo at nasa kabilang daigdig, kayo po maririnig nyo. At nagpapasalamat din po ako yung mga tumatawag sa akin dito na taga-ibang bansa na mga dinudugo, mga minamanas, marami pong iba pa. Ito po langis, huwag po kayong magsasawa. Kung kayo po naniniwala sa isang tahanan, magpalangis na po kayo na 20 o 15. Time is
30. Mura lang po yun. Makatutulong. Lalo naman po sa mga batang bagong sanggol na ipaghalimbawa mo po, hindi po sila nadudumi. Painumin niyo po ng kalahating kutsara o isang kutsara. At ilagay niyo po ito doon na nabibili sa butika. Yung pong hindi madumi mga bata na namimilipit na kung saan niyo dinadala. Ito po ang pinakalunas. Ito po ang pinakamahusay sa kolon. Matanda man, alanganing edad. Kaya ipinagmamalaki ko po sa inyo ang aking nalaman at natuklas. Kung itatanong niyo po sa akin kung saan ang galing ito, ako rin po ang magbabalita sa inyo na ang lahat ng aking ginagampanan, ako po ay pinako ng 15 beses sa krus at ang aking pong nalalaman. Bawat samba ko po sa krus, meron po ibinibigay sa akin mensahe, karunungan ang mahal na Panginoon. Kaya nga po ako'y nananawagan sa inyo na kung sakali man ako lumabas sa Facebook, huwag naman po kayong magsasalita ng hindi maganda. Kasi po kapag kayo nagsalita at nasabi niyo na po iyan, sa inyo na po tatalab yan. Kasi ang isang tao po, napakahirap pong magdunong-dunungan. Nananawagan po ako sa inyo. Apakabigat magdunong-dunungan. Hindi mo alam kung ano ang kasunod. Pero kung talagang alam mo, mai-explica mo na hanggang puno, hanggang dulo. Kaya ang aking pananawagan ay isang mariing, makasaysayan na buhay na tatahakin na isang tao. Lalo na po ngayon, araw ng linggo, na ako'y muling umupo dito, na nagmamalasakit lamang po ako sa mga tao. Itanong niyo sa akin kung ano-ano pa ang aking nalalaman. Ito po, ilalahad ko po sa inyo. Yung hindi mga madumi, langis po ang pinakamahusay. Tanong niyo sa akin kung bakit. Hindi niyo alam. Maraming taong tamad uminom ng tubig, hindi madumi. Kulang po yan. Pagka po kayo uminom ng langis, dudulas po yan, hihilab. At kapag kayo uminom ng langis, kapag umilab po ito, ang ibig sabihin ng hilab na yan, yung pong bakterya ay gumagalaw na. Marahil po araw-araw nakikita nyo ang aking pagmamalasakit na kahit na po mahirap pong idul-dul at ipakita po ang mga bakterya na kagaya po kahapon, may isang nagpunta dito, taga Pangasinan. 10 taon niya nang tinitiis yung kanyang kolon sa dumi, sa lahat ng bagay. Isip-isipin niyo po yan, naglangis po siya ng 20 niyog. Alam niyo po ba, nang magamit ko po yung niyog na yan, langis na yan, alam niyo, nakita niyo, nasa harap ng Facebook, ngumingiti at sumasayaw at nawala ang kanilang sakit. Natatanggal po talaga. At una po sa lahat, kapag po kayo may paniniwala, talaga pong tatalab. Pero pag wala po kayong paniniwala, wala pong magagawa. Kaya ang aking pong pagdalo sa inyo isang tunay na makasaysayan sa araw na ito. At lalo-lalo naman po ako'y nananawagan sa mga senior citizen. Ang aking pong na-encounter dito, kapag po pala hindi lumalabas ang bakterya, ipaghalimbawan po 75, 80, 85, ito po palang sakit ng mga may edad na katulad ko, kati po ang umaandar. Aandar po yan hanggang sa anis, sa lahat ng butas ng balahibo, Makati. Ngayon, ang tangi ko pong masasabi kung sino man po ang nakikinig sa araw na ito, na yung pong mga makakati ninyo, maglangis po kayo ng niyo. At ito po, siya nyo pong hiyaplas na ganyan at pababa pong ganyan. Ayan yan. At lalo-lalo naman po sa kababaihan katulad ko. Ito po langis, maglagay po kayo sa palatito ng 3 kutsara, lagyan nyo ng bulak at saka nyo po idampi sa loob ng purong katawan ninyo at lalo po sa gabi, ipaloob nyo po doon. Tandaan nyo po ang magaganap sa inyo kinabukasan. Ang ganda ng daloy ng ihi ninyo. Marami po kayong matututuhan sa langis. At ito pa rin po ang aking pagtsatsaga na sinasabi sa tao. Yung po palang tutulin ng tao, natutuyo, natitigan, tumitigas po yan, kumakati. Patakan nyo po ng 3 patak ng langis. Ipatak nyo po ganyan, wag po kayo matatakot, langis yan. Tsaka nyo po ipagpagyan, ulitin nyo po kinabukasan. Hindi po yung pakakaloko yung inyong tenga. Pag po kasi nadaanan ng makinarya yan, tunay naman pong makapipinsala na po sa ugat sa loob ng taenga. At kapag tinamaan ng salamin ng taenga, alam niyo po ba, bingi na kayo. At ako rin po ang magsasabi, kapag po bingi ang sa tao, katimbang din po na bulag. Kasi, nagsasalita wala kang naririnig. Ang mata,
naririnig mo nagsasalita, pero wala kang namang mata. Kaya halos parehas po. Kaya ang aking pagdalo sa inyo ay isang mahiwaga na ang Diyos ang una sa lahat sa aking mga sinasabi. At lalong-lalo naman po yung mga katulad kong mga may edad na. Siyempre po, inanak lamang kayo. Kapag po kayo nagsipag-aral, magdidikta na po kayo ng inyong nalalaman at kayo may mga pinag-aralan. Ang akin po masasabi, wag naman po sana kayong masasaktan. Inanak po kayo niya, kumbaga sa English lang yung daig yung matatanda. Pero sa kanyang nalalaman at experience at karanasan, daig kayo. Kaya nananawagan ako sa inyo na sana kapag ang isang matanda nag-aanyaya sa mga apo na may mga sasakyan o may kakayanan sa magbigay ng gastos, bigyan niyo po ang matanda, bigyan niyo po ng paglingap sa kanilang paniniwala. Ano at kay ganda ng ating pinag-usapan sa araw na ito na hindi niyo makakalimutan na ang manggit po sa atin ng mahal na Panginoon. Aking mga anak, gumising naman sana kayo. Ayusin na ninyo ang daan na patungo sa lugar ng pagbabago. Sa kabila na ito, pag natutuhan nyo, tunay na masarap mabuhay. Hindi problema ang pera. Pero kailangan na isang tao ang problema, ang pera. Pero kapag po kayo ay nagdadasal, iyan po'y binibigay ng Diyos. Kagaya po ngayon sa araw na ito, ako po si Mother pa rin ng Bulacan. Ako po'y makasaysayan na aking buhay. Ako po'y pinako ng 15 beses sa krus. Ako po'y naiburol na. Ako rin po ang makapagsasabi sa inyo na yung akin po sinasanaysay, wala po nito sa TV. Ako lang po ang meron. Nang ako po'y ibinural ng 4 na gabi, doon ko po nalaman ang sitwasyon at ang hiwaga ng buhay sa mundo. Na Mother pa rin ng Bulacan na kapag babalita, may langit, may impyerno, may purgatorio. Pero pag sa impyerno kayo napunta, ay nangaw mga kapatid, napakahirap. Init, baga, hindi baga, mainit at madilim. Pero pag kayo naman po nasa purgatorio, para kayong manok, nasisiyap-siyap na walang nakakarinig. Pag naman po sobra, para kayong palakang kokak ng kuka, na walang pumapansin kahit sino. Eto na. Kapag po kayo ay naroroon na sa diwa at hiwaga na may kalahati kasalanan, kalahati kabutihan. Kasi tayo pong lahat ng tao, walang isinilang na pagperpekto. Walang magsasabi na mabuti o masama. Kaya nga po ako'y lagi sumisigaw sa inyo na araw-araw. Kung halimbawa po may makapakinig sa akin ng 5, alam niyo po ba, good na po ang aking ganap sa ibabaw ng mundo. Dahil ito pong aking sinabi na 5 nakinig, ito po'y kakalat na. Kaya kung ako man po ay nagsalita sa araw at oras nito, magmamahal na araw po ngayon. Ngayon po, naririto na naman, darating na naman po tayo sa pamamagitan na tayo po magpupunta sa mga simbahan, dadalaw po tayo, magmumuni-muni po tayo sa lahat ng bagay. At bibigyan niyo rin po ng pagkakataon ang alaala sa lahat ng nagdaan. Kasi po sa aking karanasan bilang mother pa rin, ito po inaakda sa akin ng Panginoon. Kagaya po ngayon, naupo ako dito. Ito po ako ngayon. Ito po ang obligasyon na binigay sa akin ng ating mahal na Panginoon. Pero kahit na po ano ang mangyari, talaga pong ako'y sumisigaw. Itanong niyo po kung bakit ako sumisigaw. Kaya po ako nagkakaganito. Ako po nagpapaalala sa mga sakit sa bato. Medyo po malisto kayo ng pakikinig. Kasi po, pag medyo mataas ang creatinine, gawin nyo na po magagawa nyo. Uminom ng langis, magpurga, uminom ng ganire o ganon. Hindi naman po ako nagdudunong-dunungan na uminom kayo ng tabletas. Hindi po. Kasi po, dapat nyo rin pong pag-ingatan ng tabletas. Kasi po, ito po, lalo kung hindi kabe, nakasisira po, nakakaad-ad ng bato. Lalo na po yung may mga rayuma lang lunok. May sakit sa ngipin lunok, kahit wala po sinasabi ang doktor. Kaya ngayon po ang masasabi ko sa inyo, ako naman po hindi namumursyento. Ang sinasabi ko lang po, itinataas ko po ng aking kanang kamay ang mahiwagang langis. Na kahit kayo ay nasa malayong lugar, kayo may sakit sa abdo, operahe, yan po ay dumudulas. Bumipitik po yan mga kapatid. Kaya po ang masasabi ko sa inyo, yung lahat na nagpapagamot dito, ako po ang masasabi ko po, ang aking pong natutuhan, paglilinis ng buong bituka.
diabetes, sa ihi, sa kolon, ha? Lalo-lalo na sa matres, mga kapatid kong minamahal. Lalo-lalo naman po ito sa mga suso. Ha? Hindi ninyo sukat akalain na kayo ay malilinis, bakit kayo nagkaganyan? Kaya ito pong langis. At yung pong aking sinabi na pagkukobalt, makinig po kayo. Kaya po may sibuyas na dadalhin dito. Yung po sibuyas, kapag po kayo gumayat ng 3 at naglagay kayo ng 15 kalamansi, napipigain nyo. Yung po sibuyas, tudurugin ninyo. At yung pong Vicks, lalagay nyo po yung pinakamaliit. Yung po nyo po roon yung matris ninyo, mga kababaihan. Alam nyo, good for 1.5 minutes. Kaya lang ganito, iinom muna kayo ng tubig bago kayo maupo para mag-cobalt ang tawag. Ha? Bagong paligo. At kadamay na rin po ito, nananawagan po ako sa mga taong mayroong almoranas. Hindi nyo po sukat akalain na ang almoranas ay nasa lugar ng kaliwa. Kapag po ito, yung 3 bunilyo na yun, at lumuwag po, yun po ang sinasabing dugo-dugo. Ngayon, ang lahat ng may almoranas, tinatawagan ko kayo. Ha? Maglagay na kayo ng guantes sa banyo nyo. Guantes, may bote kayo ng langis, ilagay nyo doon, bulak. Kapag po kayo dudumi, kumuha kayo ng bulak, ipunas nyo po sa puwit ninyo. Iyan po dudulas. At huwag nyo pong kakamayin. Ang gagawin nyo po, magugwantes kayo na hindi ma-infeksyon, nang hindi dumugo. Kasi napakabigat po ng maoperahan sa almoranas. Hindi nyo alam kung ano kahihinatnan. Kaya ang Mother pa rin ng Bulacan, nagtsatsagang magsalaysay sa inyo sa lahat ng karamdaman para ito ay maging maayos sa inyong buhay. At kasama rin po nito ang aking pananawagan sa mga kababaihang nag-anak ng 6 hanggang 5 hanggang 4. At ang pinakabawal po dito ganito, yung pagbubuhat ng mabibigat. Ngayon, dala po sa kahirapan natin, wala po tayong magagawa, lalo yung mga tindera. Pero ako po may natuklas na naman muli, mga kapatid na mga may buwa. Maglagis din po kayo ng ligo at klinisin nyo po ang inyong katawan. Kasi hindi nyo po sukat akalain. Kapag punong-puno po ng bakterya ang loob ng inyong tiyan, nagwawala po yung buwa na yan. Ngayon, wala pong maniniksik doon, hindi po lalabas yan. At meron pa po akong natukla sa buwa. Ito, pananawagan ko, makinig kayo kung hindi ba kayo nakakarating dito. Hindi po kasi lahat nakakarating. Ang number 1 po, kailangan pera, pamasahe para makausap niyo ko. Pero anong ginawa ng Mother pa rin ng Bulacan? Sa araw ng Atres, nakipag-usap si Mother pa rin ng personal sa inyong lahat. Kung bagaman po at mahaba ang aking salaysay sa araw na ito po'y apabor sa inyo. Ito na po ang sasabihin ko. Yung mga may buwa, kumuha kayo ng bulak. Mag-roll nyo kayo ng ganyang kalaki. Sorry, ganyang kahaba. Tapos po, isa nyo po yan, ipasok nyo po dyan. Tapos kumuha kayo ng tuwalya, bahagan nyo po yan. Tandaan nyo po ang sasabihin ko sa inyo, hindi nyo po ako makakalimutan. Itanong nyo po sa akin kung bakit. Hindi nyo sukat akalaan yung laging nakasupalpan na nakalabas. Lagi po pasok yan. Pwede kayo maghanap po. Hindi yung i-standby na lang kayo sa bahay dahil kayo may buwa na nakakaabala. Hindi po. May paraan akong itinuturo sa mga tao. Kasi po ito, natutuhan ko. Kailangan din pong ibalibag ko sa inyo, sa inyong pangunawa at paniniwala. Sa madalit salita po, napakarami ko pong naipaliwanag sa inyo sa araw na ito ang aking pagdalaw sa inyo. Ang ating pong mga lola at loloy, ating pong titignan, lilingapin, uunawain. Kasi po, kami po palang mga senior citizen ganito. Nababago po, hindi naman po nagiging abnormal. Kaya lang po, nagiging madisiplina kami. Nagiging matatampuin kami. Lalo na kung ang isang matanda, walang naipon. Kapag po kami may narinig, talagang hindi lamang po kami kumikibo, nasasaktan po kami. Kaya ako bilang Mother pa rin ng Bulacan, na nangungusap, nagpapaalala. Kasi kung hindi dahil dyan sa mga lola, lolo at titang nagbibigay kaloob, nagpapaaral ng mga pamangkin, hindi nyo po mararating iyan. Huwag po kayong masyadong palalo. Kaya kung sakali man po binasa ni Mother pa rin, ang tagumpay ng buhay,
nakukuha sa magandang kaugalian at pakikisama. Kaya ang dami ko pong masasabi sa araw na ito, ako po narito sa harap ng altar na mananalangin po ako. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Liwanag, na Espiritu Santo, Amen. Ama, ako po'y nananawagan sa inyo. Sana po sa aming kaiidaran, kayo na po ang manguna sa amin. Kung ano man po ang nararapat na maganap sa aming buhay. Kaya lang po, ipinagdarasal po namin ang aming lakas ng katawan. Kayo na po ang aming tatawagan at sa inyo na po namin ibibigay ang aming himla ng buhay. Alam po namin sa aming mga pagdarasal, hindi niyo po kami pababaya at naririnig niyo po ang aming pangangailangan. Kami po ay naririto na humaharap sa inyo na kung ano po yung dasal namin kahapon ay dasal din namin ngayon. Kaya Ama namin nasa langit, salamat po sa inyong lahat, sa biyaya, sa darating namin, at kung saan magwawakas ang aming buhay, tanggap po namin lahat. Pag-ingatan mo lang po kami sa aming mga anak na iiwan, yung aming pong kaprasong pinagsakripisyuhan, pagpalain naman, huwag benta rin huwag sanla rito. Kasi hindi sila ang naghirap. Kaya ang pananawagan ko sobra sa mga tao. Paalala, yung mga titulo ninyo, piliin nyo yung pagkakatiwalaan para malugar naman sa matatag pagmamahal ng Diyos na hindi nyo makakalimutan sa mga tao. At meron pa rin pala po akong PS. Nananawagan po ako sa lahat ng malalabo ang mata. Eto po, kagabi ko lang po na-encounter. Nagdasal po kasi ko tungkol sa mata. Yung po palang mata natin, pwede po nating punasan, paliguan. Kaya lang po pala ganito. Ang aking pananawagan kapraso po pero po mahiwaga. Halimbawa mo, meron kayong katarata. Halimbawa mo, meron kayong doktor na pinagpapatindan na may pinapatak-patak. Pero kung sakali man po at wala at meron man kayo, ito hindi po makasama. Yung po palang huling pamunas ninyo, halimbawa mo po isang tabo. Lagyan niyo po ng konting asin yan, mga isang kutsara. Iaandar niyo po yon sa nakapagsabon na kayo. Tapos po yun po ihaplig mo sa mata mo. Yun daw po katarata ninyo, kung hanggang doon na lang. Hindi po madadagdagan. Kasi po, yung kumakalat na katarata na yan, bacteria. Kaya ang pananawagan ko. Sorry, marami na po. Sana po, marinig ninyo ang lahat. Maraming po salamat at hindi ko na po pakahahabaan. Ang aking sasabihin, pagmamahal ng Diyos sa kapwa, pagmamahal ng Diyos sa mga tao na kinakailangang matutong manindigan, umunawa, at yung mga dimandahan, higantihan, lubayan. Naririto po ang aking mga hinaharap sa harap ng altar na ang kagalingan po at katahimikan at kapayapaan at pagtitiwala sa Panginoon. Tasundan na kami niyo. Ama namin nasa langit, kayo na po ang bahala sa amin. Ang aming po mga problema, amin pong inilalahad sa inyo. Hindi niyo po kami pababayaan. Lagi po kami present sa aming pagdadasal. Hindi mo po maialis na hindi kami magkakasala. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sign of my Lord Jesus and Virgin Mary. Amen. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Bye-bye po. Kaway kayo. Bye.